Okay. Wrong choice. So, pag di mo naman kailangan talagang lumaban, pwede mo lang um, Nice one. di mo napatayin yung mga alam. Pero pwede din para mag-level up ka. I think may um, kills ba? Wala naman. Okay, so wala ka naman kailangan dun. You must like pain. Pero may adventure guide, sabi dito using healing skills. So far, di naman tayo nadadamage sa mga kalaban. Kasi I think mas mataas na yung level natin sa kanila. So, medyo hindi na tayo nasasaktan. Then, isa din sa maganda sa Guild Wars is ang individuality. So, ibig sabihin yan, pwede kang mag-solo dito, maglaro. So, lahat ng class na pipiliin mo, may sarili kang skills na pang-healing, ganito. So, di tulad ng one. Although may roles din dito, pag nag-party kayo, may mag-heal, may magbibigay ng buff. Pero, pag nagsusolo ka or nasa party ka, pwede ka rin gumamit ng sarili mong heal skill. So, ito, may dagdag na mga um, so, pag level 10, may mount na makakuha tayo, ma-unlock. So, hindi pa ngayon. Coming rewards to. Patayin lang natin to. So, ang mga kalaban din dito, may normal, may veteran, may elite, champion, saka may legendary. So, sa taas yun, may boss. Oh. I think veteran yan na boss. So, event siya. So, may bilog. So, event yan. Saka may vista din dito. Patayin natin itong mga bodyguards niya. Then, every time na makakapatay ka, minsan may lalabas na icon para mag-loot. So, press mo lang ng F. Click natin to. So, di mo to makukuha pag naka-in combat ka. Sa pati out of combat. Patayin natin tong boss. Lieutenant. So, normal lang to na boss. So, may pare din to na skill. O, nabablock niya tapos nagiging sipa. Ito, nagbibigay siya ng debuff sa kalaban. So, event yan. May experience ka natatanggap, may karma. So, mabilis lang. Malapit na tayo maging level 7. I mean, level 7 na tayo. Pero nakikita nyo, 6 yung level scaling kasi yung lugar na to, level 6 lang. Kahit level 7 na tayo, 6 yung bali yung stats natin dahil sa lugar na to. Bababa yung level mo. Okay, so applying conditions, yun, nakuha na natin. Yun, may event sa labas. Hurts, doesn't it? Not enough endurance. Akit tayo dito. Pwede mong i-zoom in, zoom out yung kwan mo sa lugar. Ito may pintuan palabas. Yan. Okay, may event. Pwede tayong sumali sa event. Pwede ding hindi. So, ang nakalagay dito, yung event is water pipe. So, di-defend lang natin yung water pipe. May 40 seconds pa. So, ang goal ng mga kalaban dito is binabasag or sinisira nila yung mga pipes. So, sa ngayon, di-defend natin. So, ito, skill to ng elementalist. Pwede natin kunin to. May time limit to. Actually, dapat di mo kinukuha yung mga weapon ng elementalist. So, kinuha natin. Kaya natin magalit yung elementalist. Sinusummon lang kasi niya yung mga weapons. Kasama yan sa skill niya. Pwede niya siya. Ayan. Completing events. So, usually may mga ganito, may event na may corresponding na
additional event after another event. So, yung next event is um, tutulungan natin tong NPC na may ganito. Pwede nyo i-target. Yung target is Control T. Target yung one. So, babantayin lang natin tong worker na ayusin yung pipe. Ito yung quest niya. So, dahan-dahan niyang aayusin. And yung mga kalaban, papatayin nila yung NPC. Minsan napapatay nila pero ang maganda is nare-revive din natin. Oh, yun, level 8 na. Madali lang talagang mag-level up dito sa Guild Wars. So, ito, meron na tayong gamit pang underwater. So, ito, aquatic breather to. Although, di naman natin kailangan ng breather, pero may additional kasi to na stats. So, may defense. Tapos, meron tayong underwater weapon, which is na ito, harpoon gun. Equip natin. Uy, in combat Time to do pala. some real damage. As mentioned kanina, pag in combat ka, di ka pwedeng mag-equip ng skills. Ayun. So, ito, pistol. Di natin nagagamit. Di kaya sa profession natin gamitin. Ito, short bow, pwede din to. Pero mas malakas pa yung greatsword natin eh. So, di muna natin palitan. Punan lang natin yung weapon dahil may pwede siyang ma-unlock as skin. Then, akit tayo dito. Kunin natin yung vista. Okay? Yan. Just one Exit more na lang natin. confirmation of how great I Kasi am. ilang beses ko na rin napanood yan. So, dito, para makapunta sa mga lugar, pwedeng gumamit ng mga waypoint. So, click mo lang to. Double click mo lang yung waypoint. Yan, waypoint na. Babayad ka lang ng fee. So, dahil meron tayong adventure guide dito na scouting area, the area to 3 beses. So, isa pa lang nakuha natin. May isa dito. Kunin natin to. So, may animation din to. Papakita niya yung mga ibang heart sa lugar. Shaymore Garrison is all that stops the Centaur War from reaching Divinity's reach. We Seraph bleed and sweat every day to keep it that way. But the constant combat takes its toll. We're exhausted. At any moment, the Centaurs could gain the upper hand. Please, help us fight them. By the way, I think hindi ko na-explain to sa start. Doon sa taas, ang Divinity's Reach. Ito yung main city ng mga humans. Now, since free account tayo, di tayo makakapasok sa Divinity's Reach hanggat di tayo mag-level 10. So, sa ngayon, dito muna tayo sa labas. Di tayo makakapasok sa main city. So, may waypoint dito. Pre-activated yung waypoint dahil doon sa initial story natin. So, sa opening story. Pwede tayong umakyat dito sa taas para makuha natin yung vista. Okay, may animation din to. Nasa sayo if gusto mong tingnan. For me, ilang beses ko na napanood to, so close ko na lang. Then, pwede ding tumalon dito. Okay, yun, may damage, di ba? May drop damage kasi mataas yun. Pwede ka din bumaba doon pero iikot ka pa. So, kumpleto na yung skills natin for Great Sword. Okay. Ito naman yung tinatawag na hero point. So, sa ngayon, hindi pa enough yung level natin para makuha natin to. Hero point. So, babalikan lang natin yan mamaya. So, ito. Kunin natin to. Okay. Dito tayo dadaan. Pwede tayong dito dumaan, pwede dun sa kabila din. So dito may mga harvesting, 3 harvesting dito, mining, gathering ng gamit yung harvesting tool tulad ng mga ganito, at saka ito wood. Sa ngayon wala pa tayong ganun, so meron tayong bag, 5 to, pero mas malaki to 8. So hindi natin gamitin. Tingnan natin to if may ma-unlock tayo dito. Uy, maganda tong pants. So lock natin to.
And isuot natin. So, dagdag stats din yan. Boots. I think na-unlock na natin to. So, pag ganyan, pwede na natin to itapon. Pakita ko lang, kuha lang tayo isa dito. Pakita natin to na hindi to nabibenta at hindi din to nasa salvage. Try natin na may NPC naman dito. So, may NPC dito. Eto, pwede itong weapon. Pwede kang bumili nito, mga armor, pero mas kwanto downgrade to sa current na kwan mo. So, dito din, downgrade din to. So, pwede natin ibenta. So, hindi mo na sa inventory natin itong boots na to at ito. Hindi siya nakikita sa kasi hindi siya nabibenta. So, wala kang choice kundi itapon siya. Pero ito nabibenta. So, benta natin. Yung iba. And then, pag may items na ganito, pwede mo siya ibenta sa trading post. Ganito, sell. Kaso nga lang, since free account tayo, yan. May limitation. And at the same time, pag bago pa lang yung account mo, may 4 days na verification or account verification time. So, even if meron ka ng expansion, di mo pa rin magagamit ang pagbili sa TP pag bago ka pang account. So, mag-aantay ka pa ng 4 days. Okay? So, okay. So, ito yung sell option natin. So, since free account tayo, di tayo makapagbenta. As mentioned earlier, may mga limitations sa free account. So, ito, kunin natin to, event to na item. Ito, I think pwede ito mabigay sa NPC dito. What do you need? Hindi. Magbibigay lang siya ng clue na pwede mong gawin. So, wala naman siya. Hanap tayo dito. I think may NPC dito na ito naman yung NPC ng Black Lion. If ever na may Black Lion trading post, if ever na may nabenta ka ng mga items, dito mo makukuha yun. Either items or funds sa delivery box. So, sa ngayon, wala tayong mabibenta na item. Okay. Ito. Leather bag. So, 4 lang din to. Wala. Hanap tayo ng NPC na may salvage kit. So, wala dito. Ito. Lahat ng NPC dito nagbibenta ng salvage kit. Mamaya siguro pag nabuo yung heart. Kasi yung NPC ng heart, magbibenta lang yan pag natapos na yung heart. I will be wrong. A new place to explore. Can't wait. Okay, sa adventure guide natin dito, may nakalagay na revive allies, isa. So, revive natin to. NPC yan pero pwede mo siya i-revive. Habang nire-revive mo siya, pwede kang ma-damage ng mga kalaban. Like Okay, fine wine, I level up just tayo keep getting dahil better. doon. So, nakatanggap na tayo ng gathering tools. Oo, nag-level up na. Okay, pwede natin gamitin tong skill para mag-heal. Meron tayong using skill 33%. So, 2 beses pa para Okay. Dito. Ayun. Tapos na yung heart. Tapos may scout dito. So, kunin natin to dahil mayroon tayong adventure guide. The city of Claypool is burdened with many of the same problems you see here at the trading post. Centaurs are near neighbors, and it's difficult for Claypool to maintain a standing militia, being so far from Divinity's reach. Okay, tapos na yung scouting the
area. Okay, kunin natin tong poy. 4 points of interest. Di naman to malalim ang tubig eh. So, walang underwater combat dito. Kasi, shallow yung waters. Di siya malalim. I think dito sa bandang malalim ata dito. So, eto, di ba, may veteran. So, mas mahirap tong mga veteran. Pero I think kaya na natin to sa level 7 lang. May gloves. Etong mga gathering tools, pwede natin ito i-right click saka equip. Equip. Yung isa pa. Okay. 3 yun. Lalabas yan dito sa equipment, dito sa baba. Ito. May 20 times natin siyang magagamit. So, eto harvesting sickle. So, pwede tayong gumamit nito. Yan. Malapit na tayong mag level 10. May event dito, pwede tayong sumali sa event. Kasi yung mga event, malaki kasi yung bigay na experience. So, eto ang gagawin dito, protect nyo lang yung ranchers. Yung may ganito, may icon. May mga kalaban na dadating, 3 waves pa. So, tayo lang natin. Next time I raise something smart enough to fend off bandits. Okay. Ayun, may mga harpies. Medyo may kalakasan ng mga kalaban dito. What have you done? Tapos may cooldown yung mga skills ganito. So, antayin mo lang bago mag... We heal as one. Yun. Ayun, level 10 na tayo. Get off this Okay, ranch, may you raptor fiends. na tayong na-unlock. So, kahit free account ka, may matatry ka na raptor. Pero may time limit yan. Kasi yung raptor kasi, panyan. Sa expansion yan ng Path of Fire. You'll be feeling that one for So, days. may trial period ka ng mount para matry mo. And minsan yung mga tao dito, pag nakatry na ng mount, yan, raptor. You must Nakatry like na ng mount, ayaw na maglakad. So, may 10 hours tayo sa mount. So, may timer dito. So, if ever na mag-log out ka, hindi yan tatakbo. So, magtatakbo lang yan pag online ka. So, huwag kang mag-alala kasi pag, like, for example, titigil tayo, We'll turn you into pagbalik natin mamaya or bukas, nandyan pa yung timer. Magsa-stop siya pag offline ka. So, ang skill para or yung button para mag-mount is X. So, yan ang default. Yan. And ang raptor na mount, ang skills nito is horizontal jumping. So, yan, mas mataas. Pero low level to, mahina yung talon niya. Pero gagamit siya ng stamina para tumalon. And ideally, mas maganda din kunin mo lang yung mga waypoints para if ever na gusto mo tong balikan na lugar na to, kasi hindi pa to tapos ang lugar na to, babalikan natin to. Kunin lang natin yung mga waypoint. Ito, may, para makaakit doon, kailangan mong tumalon dito, and then yun. Alam ko lang yun dahil
matagal na ako naglalaro. So, X, pag hindi ka na combat, kasi di ka pwede mag-mount pag naka-combat ka. And then, may isang skill lang yung Raptor, which is ito. Pag lilip siya, tatarget niya yung mga kalaban within the area. So, yan. Masarap din tong, or maganda din tong magsasakay ka ng mga mounts. Kasi unique ang mount system ng Guild Wars. Pwede din tong pang exploration. Ito ngayon ginagawa natin, explore lang yung mga unexplored na mga areas. Tapos kunin lang natin yung mga waypoints and then balikan natin sila susunod. Okay, doon may path papunta doon. So takbo lang. Pag may stamina ka, may horizontal jump. Okay, and I think unlock na yung swap weapon natin. So pwede na tayong maglagay ng additional na weapon dito sa baba. So ito yung short bow. Short bow to, so iba yung skill ng short bow sa long bow. Yan. May nakikita nyo may unused upgrade slot. Sa ngayon, di mo na natin lalagyan yan kasi low level pa to. Magmamatter na yan pag high level na or max level na 80. So sa ngayon, wag nyo munang pansinin yan. So yan, iba yung skill ng short bow. Tapos pag nag-swap ka ng weapon to great sword, pindutin mo lang to, or sa keyboard mo tilde yan, tilde na button. Okay? So nakalagay dito 3 beses mag-swap ng weapon para makuha yung Adventure Guide Volume 1. Swap, another swap. Welcome to Big Time. Population Level up na, need. level 10. So, ang level 10 kasi, mayroon na tayong personal story 2. Na-unlock na yung personal story 2. Na-unlock na rin tong mga skill. Pwede tayong mag-unlock ng mga skills dito. So, Just ang one more skills dito sa Guild confirmation Wars, of how fix great lang to I siya. So, pag may nakuha ka ng mga skill points or hero points, could outrun a gagamitin mo siya centaur. hanggat maubos to hanggang level 80. Ganda din tong ang pinaka-safe na Replenishing. fighting position is range. Depende Just din one sa iyo more kung mahilig kang confirmation of how great mag-combat. I am. That was their whole force? That was just a Okay. raiding party. Repair the defenses and prepare for Tingnan natin another tong attack. waypoint. May isa pang waypoint tayo doon kukunin. Bago natin to tapusin tong episode 1 ng free account guide. Okay. Kunin natin to. Okay, and then waypoint tayo dun sa harap ng Divinity's Reach. So, ito yung green na to, ito yung guide mo para sa story. So, yan, may arrow yan kung saan papunta. Yun, no. Straight up, 12 o'clock. So, Mount X. So, susundan mo lang yung story. So, sa susunod na episode natin, gagawin natin yung personal story 2. So, sa ngayon, gagawin lang natin tong 1. Tapos, papakita ko sa inyo yung salvage kit. Oh, marami pa tayong gagawin. Actually, based sa experience ko, kaya mong magpa level 80 sa isang araw. Krita needs Pero your help. depende na yun sa oras mo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, sa Guild Wars, hawak mo yung oras mo. So, dito may NPC. Ito tayo sa pangatlo. Ito yung mga salvage kit. So, iba-ibang salvage kit may mga additional stats like ito, 10%. Ito naman mas mahal, 15% chance to rare materials. Ito 20. Ito 25%. So usually yung color ng salvaging kit is yung ideal niya
para sa type of armor, rarity ng armor or weapon. So ito mas ideal siya ginagamit para sa mga fine. Ito ideal sa mga green na items at ito para sa mga yellow or rare. So ito yung mga gathering materials din, may level din to, may iba-ibang level. So ito pwede nating makuha to. Pwede tayong bumili niyan. Sa ngayon, I think pwede na tayo dito sa level 10 to. So ito pibili natin to. Hindi pa tayo pwede nito. Kung bibili tayo ng tiki-isa sa isa saka isa. Hindi ito, bibili din tayo ito na salvage kit. Okay. So gagamitin at ito may mga materials tayo para sa storage. So deposit natin. Yun, deposit. Ng level pa tayo. Ito pipili tayo. Ito magandang piliin, copper. So material storage din to. So deposit lang yan. Meron tayong libre pala na salvage kit. So gamitin natin tong libre. So double click niyan. Tapos makikita niya kung ano yung mga items na pwede niya i-salvage. So salvage natin to. Salvage sa magiging material sila every time na magsa-salvage. May chance ka na makakuha ng materials. So yung grayed out, ibig sabihin yan hindi pwede ma-salvage. So ito, tingnan natin if meron okay, meron ba tayong hindi na unlock, kunin natin yan. I think may okay, I think dito din. And pwede natin i-equip. Tingnan nyo ito. Hindi sila nasa salvage. Ito helm, I think na unlock na, hindi pa pala to. Isa pa pala ito. Kunin natin to. Try natin. Hindi na naman to nabibenta. So, itatapon natin to. Mga ganito. Ito, tapon. Tapon. Then ito, since na-unlock na natin to lahat, pwede na rin tong itapon. Bubuksan natin to. May use all option. Use all. So, material storage nyan, click on deposit. Ito, mahal to. Try natin. Mabibenta ba? Uy, ayun, pwede. Pwede ibenta. So, ang ideally, pag mabibenta ka, explain ko lang tong panel na to. Ito yung current buyer. So, ito yung mga taong gusto na nagbibid sila para bumili. Ito din yung mga nagbibenta. So, current na nagbibenta. Since ikaw magbibenta ka, either bibenta mo sa mga nagbabayi ngayon or magbibenta mo to sa price. So, ang pinakamataas dito is ito yung pinakamura. So, para maging nasa taas yung sayo, umauna, bababaan mo to ng price. Since wala tayong, kasi pag nagbibenta ka sa TP, sa trading post, may listing fee at exchange fee. Ang exchange fee, kukunin yan after ng sale ng item. So, before mo malisto, kailangan may 2 silver tayo and 37. So, ngayon wala tayong 2 silver and 37 cents. So, di mo natin mabibenta yan. So, ito gagawin natin. Bebenta natin ng mga junk. Click natin to and then ito. Junk. Okay, may 2 and 44 na tayo. So, benta natin to. Now, benta natin to doon. Babaan lang natin ng 1 copper para ito maging sa taas tayo. So, click. Ito, mag-aantay tayo pag may bibili. Now, since sought after to or hinahanap tong item na to, mas maganda na ibenta nyo as current sellers para mas mataas yung kikitain mo. So, antayin mo lang. Madali lang yan mabenta. Ito din, mahal din to. Kaso nga lang, wala na tayong pera pang listing fee. So, deposit na lang muna natin. Tapos, compact. So, ito, Essence of Black. Double click mo lang para ma-consume. Ito yan sa stats. Dito yan. Essence of Black. Magic Find. So, pag marami kang kinukonsume, tataas yan. Mas maganda yung luck mo.
every time na makakapatay ka ng kalaban. So, compress. Ito yung salvage kit natin. Dalawa pa. So, ipon muna. And then, ito yung crafting bank. So, dito yung bank mo. May bank ka. So, if ever na gusto mo mag-ipon ng mga items, lalagay mo lang dyan. And then, ang material storage, di ba yung mga items na dinideposit natin, dito yung napupunta. So, if ever na gusto natin kunin, nandito lang yung lahat. Okay? So, ito yung material storage. So, ito yung wardrobe. Dito mo makikita yung mga skins na na-unlock. So far, since bago pa yung account and free tayo, free account, so medyo konti pa talaga yung na-unlock na skills. I mean, mga skin. Okay? So, next is dito. Punta lang tayo dito. Tatapusin natin yung video pag nakadating tayo, pag narating natin yun. So, aakyat tayo sa taas, parang elevator to. Then, kunin lang natin yung waypoint dito. Gamit tayo ng mount. Kunin natin yung waypoint para makabalik tayo dyan freely. Takbo lang. Oh. Kita mo ito. Ito yung ibang mount. Jackal yan. So, yung Jackal, nagte-teleport siya. Yun, teleport. Oh. Ang Raptor, ito. Horizontal jumping waypoint. May mga NPC din dito. Depende na sa'yo kung saan pwede mo explore, check. Okay. Ayun, nandito na tayo. Kunin natin yung waypoint. So, dito ko na tatapusin yung video para sa episode 1. And then, gagawa naman tayo ng episode 2. Okay? Abang lang kayo, guys. Click nyo lang yung like if nagustuhan niyo itong video na to, and follow lang kayo para sa mga susunod pa na episodes at iba pang mga guides na i-upload ko sa YouTube. Okay? So that's it for now, guys. Tingnan natin to. Ano ba to? Ito yung story, yung reminder para magpunta ka dito. So, and kung muna tong video, guys. Thank you and hanggang sa susunod. Bye for now.